Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Handa na ba kayong sumama sa akin sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na ganda ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng puso? Sabi nila, ang mukha ang ating puhunan sa mundong ito, lalo na para sa mga babaeng hinahangaan ng lahat. Pero paano kung ang mismong ganda na nag-angat sa'yo sa rurok ng tagumpay ay siya ring magiging dahilan ng iyong pagbagsak? At ang mas masakit, paano kung ang kamay na wawasak sa'yo ay ang kamay ng taong akala mo ay kakampi mo habang buhay? Humanda na po kayo. Dahil sa kwentong ito, matututunan nating hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng ngiti ay totoo. Parang sumasabog na mga bituin ng liwanag ng kamera sa buong paligid. Bawat click, bawat kislap ay nakatutok sa nag-iisang babae sa gitna ng entablado. Si Sining Magbanua, ang mukha ng lungsod ng Hiraya. Ang babaeng sinasabing may perpektong kagandahan na walang kapares. Nakatayo si Sining sa gitna ng marangyang ballroom ng Manila Grand Hotel. Suot niya ang isang gown na kulay ginto na lalong nagpapatingkad sa kanyang morenang balat. Sa bawat pag-ikot niya, parang humihinto ang mundo. Lahat ng mata ay nasa kanya. Lahat ng bibig ay bumubulong ng papuri. Ngumiti siya. Iyon ang ngiting nakapagbenta ng milyon-milyong produkto. Ang ngiting naging pangarap ng bawat kababaihan. Sa gabing ito, ipinagdiriwang nila ang ika-10 anibersaryo ng pagkakaibigan nila ni Rahuyo Velez at ang tagumpay ng kanilang clothing line. Pero para kay Sining, higit pa rito ang dahilan ng kanyang saya. Hinanap ng kanyang mga mata si Hangin de la Costa, ang kanyang asawa, ang sikat na aktor na tinitilian ng bayan. Nakita niya si Hangin sa gilid ng stage, hawak ang isang baso ng champagne. Napakagwapo nito sa kanyang itim na tuxedo. Kumaway si Sining. Ngumiti si Hangin at itinaas ang baso, pero mabilis ding ibinaling ang tingin sa kanyang telepono. Hindi na yon pinansin ni Sining. Sanay na siya. Alam niyang busy ito. Ang mahalaga? Narito ang asawa niya sa pinakamahalagang gabi ng buhay niya. Lumapit si Sining sa mikropono. Tumahimik ang buong ballroom, maging ang pagkalansing ng mga kubyertos ay huminto. Huminga siya ng malalim. Ito na. Sasabihin na niya ang desisyong babago sa lahat. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, ang panimula niya, ang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa 10 taon ng pagmamahal. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa pagmamodelo. Pero ngayong gabi, gusto kong ipahayag na ito na ang aking huling rampa. Nagkaroon ng bulungan sa buong paligid. May mga nagulat, may mga nanghinayang. Iiwan ko na ang spotlight, pagpapatuloy ni Sining habang nakatingin kay Hangin, upang maging ilaw ng aking tahanan. Gusto kong ibuhos ang lahat ng oras ko sa aking asawang si Hangin at sa pamilyang bubuuin namin. Palakpakan, hiyawan. Flash ng kamera, sa gitna ng ingay, umakyat sa stage si Rahuyo Velez, ang best friend ni Sining, ang babaeng laging nasa tabi niya, pero laging nasa likod ng kanyang anino. Nakangiti si Rahuyo. Yakap-yakap niya si Sining ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Pero kung nakikita lang ni Sining ang mga mata ni Rahuyo sa likod niya, makikita niya ang lamig na walang kasing tulad. Ang swerte mo talaga, sis, bulong ni Rahuyo sa tenga niya. Nasa iyo na ang lahat. Kumalas si Rahuyo sa yakap at humarap sa audience. Hawak niya ang isang maliit at eleganteng kahon. Dahil espesyal ang gabing ito, may regalo ako sa aking best friend. Masiglang sabi ni Rahuyo sa mikropono. Naka-livestream ito sa social media at pinapanood ng milyon-milyong fans. Binuksan ni Rahuyo ang kahon. Isang maliit na bote na gawa sa kristal ang nasa loob. Kumikinang ang likido sa ilalim ng spotlight. Ito ang pinakabago nating produkto, paliwanag ni Rahuyo. Isang beauty serum na gawa sa mga bihirang bulaklak.
At gusto ko, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa ang unang gumamit nito para manatiling walang kupas ang ganda mo, Sining. Kahit magretiro ka na, napaluha si Sining sa tuwa. Wala siyang kamalay-malay. Tiwala siya kay Rahuyo higit pa sa sarili niya. Salamat, Rahu, sagot ni Sining. Ikaw talaga ang pinakamabuting kaibigan. Kunin mo na at subukan mo para makita ng lahat. Udyok ni Rahuyo. Kinuha ni Sining ang bote. Binuksan niya ito. Walang amoy. Walang babala. Humarap siya sa kamera. Ngumiti ng pagkatamis-tamis. Para sa walang hanggang ganda. Sabi ni Sining, dahan-dahan, ibinuhos niya ang likido sa kanyang palad at ipinahid ito sa kanyang pisngi. Sa kanyang noo. Sa buong mukha. Sa unang segundo. Malamig ito, masarap sa pakiramdam, pero sa ikalawang segundo, nagsimula ang init. Hindi init ng yakap, hindi init ng araw, kundi init ng impyerno. Biglang nanlaki ang mga mata ni Sining. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Parang may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Parang binabalatan siya ng buhay. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang sigaw. Ah! Ang sigaw ni Sining ay bumasag sa katahimikan ng ballroom. Napabitaw siya sa bote. Nabasag ito sa sahig. Ang init! Ang sakit! Tulungan niyo ako! Sigaw niya habang napapaluhod sa gitna ng stage. Nagkagulo ang mga tao. Nagtakbuhan ang mga staff. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash. Kinukunan ang bawat segundo ng kanyang pagdurusa. Nakita ni Sining ang kanyang balat sa braso na natalsikan ng likido. Umuusok ito. Natutunaw. Tumingin siya sa paligid. Nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa hapdi. Hinanap niya ang kanyang asawa. Hangin, tulungan mo ako. Nakita niya si Hangin, pero hindi ito tumatakbo palapit. Nakatayo lang ito sa gilid. Ang mukha ay puno ng pandidiri at takot. Paatras ng paatras palayo sa kanya. At si Rahuyo, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng usok at amoy ng nasusunog na laman, nakita ni Sining si Rahuyo. Nakatakip ito ng bibig kunwari ay nagugulat. Pero sa mga mata nito, sa mga mata ng kanyang matalik na kaibigan, nakita ni Sining ang isang bahagyang kislap ng tagumpay. At pagkatapos, dilim, puti, lahat ay puti. Ang kisame, ang mga dingding, ang kurtina na bahagyang humahampas sa ihip ng aircon, at ang amoy. Ang matapang na amoy ng disinfectant na humahalo sa amoy ng gamot. Dahan-dahang imulat ni Sining ang kanyang mga mata. Mabigat, masakit, may kung anong nakabalot sa buong mukha niya na naglilimita sa kanyang paningin. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang mukha, pero agad siyang pinigilan ng isang malamig na kamay. Huwag, Sining, huwag mong hahawakan. Isang boses ang narinig niya. Malambot, pero puno ng pag-aalala. Si Nanay Agos, ang matandang tagapagsilbi sa kanilang bahay na itinuring na niyang pangalawang ina. Nanay! Garalgal ang boses ni Sining. Tuyot na tuyot ang kanyang lalamunan. Ano pong nangyari? Bakit ang hapdi pa rin? Hindi sumagot si Nanay Agos. Narinig na lang ni Sining ang mahinang paghikbi ng matanda. Pumasok ang isang doktor. Narinig ni Sining ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mga papel. Miss Magbanua, panimula ng doktor. Ang boses ay seryoso. Ligtas ka na, pero kailangan mong maging matatag. Ang chemical na nailagay sa mukha mo, ito ay isang uri ng acid na mabilis tumunaw ng tissue. 3rd-degree burns ang tinamo mo sa halos 80% ng iyong mukha. Ted, parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Sining. Isang beauty serum ang ibinigay sa kanya. Isang regalo mula sa kanyang matalik na kaibigan. Paanong naging acid iyon? Maayos pa po ba? Tanong ni Sining. Ang boses ay nanginginig. Mababalik niyo pa po ba ang dati kong mukha? Nagkaroon ng mahabang katahimikan.
Isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa nasusunog na balat. Gagawin namin ang lahat, Sining. Pero sa ngayon, ang prioridad natin ay ang paghilom ng mga sugat upang maiwasan ang infection. Tungkol sa hitsura, kailangan nating tanggapin na magkakaroon ng malalim na peklat. Hindi na ito maibabalik sa dati. Hindi na maibabalik sa dati. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Sining. Ang kanyang muka, ang kanyang karera, ang kanyang dangal, ang kanyang buhay ay wala na. Nang umalis ang doktor, pumasok naman si Hangin. Narinig ni Sining ang mabibigat na hakbang ng kanyang asawa. Umasa siya. Akala niya, yayakapin siya nito. Akala niya sasabihin nitong mahal pa rin siya kahit ano ang mangyari. Hangin! Asawa ko, tawag ni Sining. Pilit inaabot ang kamay nito. Tumigil si Hangin sa malayo. Hindi siya lumapit sa gilid ng kama. Sining! Ang boses ni Hangin ay malamig. Walang lambing, walang awa. Sabi ng manager ko, kumalat na sa lahat ng tabloids ang nangyari. Trending ka sa buong mundo, pero hindi sa magandang paraan. Tinatawag ka nilang the fallen queen, the melted model. Nasaktan si Sining. Bakit yan ang iniisip mo? Hangin nasasaktan ako. Kailangan kita. Kailangan din kita, Sining. Pero kailangan ko ang Sining na sikat. Ang Sining na maganda. Biglang tumaas ang boses ni Hangin. Paano na ang career ko? Kapag nakita ng mga tao na ang asawa ko ay isang halimaw, anong sasabihin nila? Magiging katatawanan ako. Halimaw. Ang salitang yon ay parang lason na bumaon sa puso ni Sining. Umalis ka na, mahinang sabi ni Sining. Lumabas ka na. Talagang aalis ako, sagot ni Hangin. May shooting ako at huwag kang mag-expect na babalik ako rito ng madalas. Hindi ko kayang makakita ng ganyang klaseng hitsura. Kalabog ng pinto ang sumunod na narinig ni Sining. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng kanyang balot na paningin, pero hindi siya papayag na hindi makita ang katotohanan. Gamit ang natitirang lakas, bumangon si Sining. Hinihingal siya. Bawat galaw ay parang binibiyak ang kanyang balat. Gumapang siya patungo sa banyo ng hospital room. Sining! Saan ka pupunta? Sigaw ni Nanay Agos, nakakarating lang galing sa labas. Hindi nakinig si Sining. Pumasok siya sa banyo at hinarap ang malaking salamin sa itaas ng lababo. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hinawakan niya ang dulo ng bandage sa kanyang ulo. Huwag, anak. Huwag. Pakiusap ni Nanay Agos. Pero huli na. Inikot ni Sining ang bandage. Isa-isang nahuhulog ang mga puting tela sa sahig. At nang mahulog ang huling piraso, napatigil ang mundo. Ang nakikita niya sa salamin ay hindi si Sining, hindi ang reyna ng rampa. Ang nakikita niya ay isang tumpok ng kulay rosas at lila na laman. May mga bahaging nangingitim. Ang kanyang kanang mata ay bahagyang nakalaylay dahil sa hila ng nasunog na balat. Wala na ang kanyang matangos na ilong, napalitan ng magaspang na peklat. Isang halimaw. Tama si Hangin. Isang impit na tili ang lumabas sa bibig ni Sining bago siya napaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Pagkalipas ng ilang oras, gabi na. Nakatulog si Sining dahil sa pagod at gamot, pero nagising siya nang marinig ang mahihinang boses sa labas ng kanyang pinto. Boses ng isang lalaki at isang babae. Sigurado ka bang hindi na siya makakakita ng maayos? Tanong ng boses ng lalaki. Si Hangin. Ang sabi ng doktor, damaged din ang cornea ng isa niyang mata. Sagot ng boses ng babae, isang boses na kabisado ni Sining hanggang sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Si Rahuyo. Mabuti, sabi ni Hangin. Ayokong makita niya tayo. Rahu, kailan natin ilalabas ang annulment papers? Hindi ko kayang manatiling kasal sa isang katulad niya. Narinig ni Sining ang mahinang tawa ni Rahuyo.
Isang tawang parang kislap ng patalim. Mag-antay ka lang, mahal. Hayaan muna nating mabulok siya sa ospital na ito. Ang mahalaga, wala na siya sa dinadaanan natin. Ang kumpanya, ang endorsement at ikaw. Sa akin na ang lahat hangin. Sabi ko naman sa'yo, ako ang mas karapat-dapat, hindi ang basurang yan. Ang talino mo talaga, Rahu. Sino bang mag-aakala na ang serum na ibinigay mo ang tatapos sa kanya? Napatakip ng bibig si Sining sa loob ng silid. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang mga sariwang sugat. Nagdudulot ng matinding hapdi. Pero mas matindi ang hapdi sa kanyang puso. Hindi ito aksidente. Pinlano nila ito. Ang asawa niya at ang matalik niyang kaibigan. Pinagtulungan nilang sulsulan ang kanyang buhay at sunugin ang kanyang kinabukasan. Sa sandaling iyon, ang Sining na mahina ay namatay na kasama ng kanyang ganda. Isang bagong apoy ang nagmula sa kanyang mga seo. Hindi apoy na nakakasunog, kundi apoy na magbibigay sa kanya ng lakas upang lumaban. Magbabayad kayo, bulong ni Sining sa dilim. Isinusumpa ko, magbabayad kayo. Malamig ang hangin na pumapasok sa awang ng bintana ng ospital. 2:00 na ng madaling araw. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ng Hiraya ay parang mga nanunudyong mata, paalala ng mundong tumalikod na sa kanya. Dahan-dahang bumangon si Sining mula sa kanyang kama. Bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, hindi lang sa balat, kundi sa kaloob-looban ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang pirasong papel at ballpen sa tabi ng table. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lamp para sa gabi, nagsimula siyang sumulat. Hindi ito sulat ng isang biktima. Ito ay sulat ng pagpapaalam sa isang babaeng hindi na muling mabubuhay. Para kay Hangin at Rahuyo, simula ng kanyang sulat. Ibinigay niyo sa akin ang dilim. Ngayon, tatanggapin ko ito. Huwag niyo na akong hanapin, dahil ang Sining na kilala niyo ay abo na. Iniwan niya ang papel sa ibabaw ng unan. Sa tabi nito, inilapag niya ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang pangarap, pero ngayon ay isa na lang piraso ng bakal na walang halaga. Nay, handa na po ako, bulong ni Sining. Mula sa anino ng silid, lumabas si Nanay Agos. Hawak ng matanda ang isang malapad na shawl at isang itim na maskara na yari sa tela. Umiiyak ang matanda, pero alam niyang ito lang ang tanging paraan para maligtas ang alaga niya. Sigurado ka ba rito, anak? Mapanganib ang plano mo, bulong ni Nanay Agos. Mas mapanganib ang manatili rito, Nay. Papatayin nila ako. Kung hindi sa lason, sa sakit ng loob. Kailangan kong mawala sa paningin nila. Tinulungan ni Nanay Agos si Sining na makalabas sa fire exit ng ospital, iwas sa mga CCTV at sa mga reporter na nag-aabang sa lobby. Isang luma at karag-karag na sasakyan ang naghihintay sa kanila sa dilim. Dinala sila ng kalsada patungo sa matatarik na bangin ng baybayin ng silangan. Doon kung saan ang mga alon ay galit na humahampas sa mga bato. Huminto ang sasakyan sa gilid ng tulay. Bumaba si Sining. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na tela. Ramdam niya ang alat ng dagat sa kanyang mga sugat. Isang paalala ng realidad na kailangan niyang harapin. Iwanan mo na rito ang tsinelas mo, anak, at ang iyong panyo. Hikbi ni Nanay Agos. Inilagay ni Sining ang kanyang mga gamit sa gilid ng railings. Gusto niyang isipin ng mundo na sumuko na siya. Gusto niyang isipin ni na Hangin at Rahuyo na nagtagumpay sila sa pagtulak sa kanya sa kamatayan. Tumingin si Sining sa malawak at madilim na karagatan. Paalam. Sining Magbanua, bulong niya sa hangin. Mula sa gabing ito, patay ka na sa kanila. Sumakay silang muli sa sasakyan at nagmaneho palayo, patungo sa isang maliit na pier kung saan naghihintay ang isang bangka na magdadala sa kanila sa Isla Kawayan. Isang lugar na hindi nararating ng mga social media. Isang lugar kung saan ang mga tao ay hindi tumitingin sa ganda ng mukha,
kundi sa gawa ng mga kamay. Kinabukasan, naging maugong ang balita. Breaking news! 9 oras nang nawawala ang sikat na modelong si Sining Magbanua. Natagpuan ang kanyang mga gamit at isang sulat pampaalam sa gilid ng bangin ng silangan. Pinaniniwala ang tumalon ang dalaga dahil sa depression mula sa tinamong disfigurasyon. Sa loob ng isang marangyang kondo, nanonood si Rahuyo ng balita habang nakasandal sa dibdib ni hangin. Sayang naman, sabi ni Rahuyo, habang dahan-dahang pinapaikot ang baso ng alak. Masyado siyang mahina. Hindi niya kinaya ang katotohanan. Hayaan mo na siya, Rahu, sagot ni hangin. Hindi man lang bakas ang lungkot sa boses. Ngayong wala na siya, wala nang hahadlang sa atin. Wala nang hahati sa atensyon ng publiko. Sa'yo na ang korona, sa'yo na ang lahat. Naghalikan ng dalawa, isang pagdiriwang sa ibabaw ng isang buhay na akala nila ay kinitil na nila. Samamantala, sa gitna ng dagat, habang unti-unting sumisikat ang araw, nakatayo si Sining sa dulo ng bangka. Nakasuot na siya ng maskara. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng fame, ay puno na ngayon ng malamig na determinasyon. Isang mahabang paglalakbay ang naghihintay sa kanya. Isang paglalakbay kung saan dahan-dahan niyang lahabi ang kanyang pagbabalik. Hindi na siya si Sining, siya na si Diwa. Ang babaeng walang muka, pero may libong plano. Magsaya kayo habang kaya niyo pa. Bulong niya habang tanaw ang papalayong pampang ng lungsod. Dahil ang impyernong ibinigay niyo sa akin, ibabalik ko sa inyo ng may interes. Ang Isla Kawayan ay isang mundong iba sa lahat ng nakasanayan ni Sining. Dito, ang ingay ay hindi nanggagaling sa busina ng mga sasakyan o sa bulungan ng mga tsismosa, kundi sa pag-aspas ng mga dahon ng kawayan na sumasayaw sa ihip ng hangin. Dito, ang ilaw ay hindi mula sa flash ng kamera, kundi sa sikat ng araw sa umaga at sa libo-libong alitaptap sa gabi. Pero para sa bagong dating na si Diwa, ang pangalang ginagamit ngayon ni Sining, ang katahimikan ng isla ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng syudad. Sa katahimikang ito, malinaw niyang naririnig ang bawat pagbasag ng kanyang puso. Isang hapon, habang naglalakad siya sa dalampasigan, hindi na niya napigilan ang sarili. Sumandal siya sa isang malaking bato, niyakap ang kanyang mga tuhod, at doon, sa ilalim ng lilim ng mga niyog, tahimik siyang umiyak. Walang tunog. Mga luha lang ang dumadaloy sa kanyang mga peklat, parang maliliit na sapa ng pighati. Hindi niya alam na sa di kalayuan may isang lalaking nakaupo sa buhanginan, si Kislap Salvatierra. Hindi niya kailangan ng mata para makita ang mundo. Ang kanyang mga tainga ang kanyang bintana, ang kanyang ilong, ang kanyang kompas. Nakasuot siya ng simpleng puting linen na damit. Sa kanyang tabi, may isang high-tech sound recorder na nakatutok sa dagat. Kinukunan ang perpektong tunog ng paghampas ng alon sa pampang. Para sa kanya, ito ang pinakamagandang musika, ang orkestra ng kalikasan. Pero bigla, sa gitna ng perpektong harmonya na yon, may narinig siyang isang tunog na hindi kabilang. Isang tunog na pamilyar, pero dayuhan sa islang ito. Isang impit na hikbi. Hindi ito malakas. Halos hindi maririnig. Pero sa pandinig ni Kislap, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Isang tunog ng kaluluwang nabibiyak. Dahan-dahan, pinatay niya ang recorder. Maingat siyang tumayo, gamit ang isang tungkod na yari sa matibay na kahoy bilang gabay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ng tunog. Natagpuan niya si Sining sa likod ng malaking bato. Nakatalikod ito sa kanya. Nanginginig ang mga balikat nito sa bawat paghikbi. Hindi nagsalita si Kislap. Nanatili lang siyang nakatayo sa likuran nito. Maya-maya'y umupo siya sa buhanginan, ilang talampakan ang layo mula sa babae. Kumuha siya ng isang panyo mula sa kanyang bulsa, isang malinis at puting panyo. Inabot niya ito sa direksyon ni Sining nang hindi nagsasalita. Naramdaman ni Sining ang presensya ng isang tao. Nagulat siya.
Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at itinaas ang kanyang maskara upang takpan ang buong mukha. Humarap siya sa lalaki, handang tumakbo palayo. Pero natigilan siya. Ang lalaki ay nakatingin sa direksyon niya. Pero ang mga mata nito ay walang pokus. Tumatagos ang tingin nito, parang nakikinig sa isang bagay na hindi niya nakikita. Doon niya napansin. Ang mga mata ng lalaki ay may bahagyang kulay abo. Isang manipis na ulap ang bumabalot dito. Hindi siya nakikita nito. Hindi nito nakikita ang kanyang mga peklat. Dahan-dahan, kinuha ni Sining ang panyong nakaabot. Nanginginig ang kanyang kamay. At sa wakas, nagsalita si Kislap. Ang boses niya ay kalmado at malalim. Parang agos ng tubig sa isang batis. "Pasensya na kung naistorbo kita," sabi niya. "Pero ang amoy ng iyong mga luha, amoy ng kawalang katarungan, masyadong mabigat para sarilinin." Natulala si Sining. Paano nito nalaman? Paano niya naamoy ang kanyang nararamdaman? Sa buong buhay niya, hinuhusgahan siya ng mga tao base sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong nakakita sa kanya kahit hindi siya tinitingnan. Hindi pa rin siya umimik ayon sa bilin ni Nanay Agos na magpanggap siyang pipi. Tumango si Kislap na para bang naiintindihan niya ang pananahimik nito. "Ako si Kislap," pagpapakilala niya. "Huwag kang mag-alala, hindi ako nangangagat at lalong hindi ako nanghuhusga." Ngumiti si Kislap, isang nangiting totoo, isang nangiting hindi nakabatay sa kung ano ang nakikita sa labas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga si Sining ng maluwag, isang hiningang hindi mabigat, hindi masakit. Tumayo na si Kislap para umalis. "Sana'y gumaan ang iyong pakiramdam," sabi niya. "Ang dagat ay magaling na tagapakinig, pero minsan mas magaling makinig ang isang estranghero." Naglakad na si Kislap palayo, dahan-dahan ngunit may katiyakan. Naiwan si Sining na hawak-hawak ang panyo, pero habang papalayo si Kislap, may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang hikbing iyon, bulong niya sa sarili. Pamilyar. Parang narinig ko na dati. Sa radyo. Noong kasagsagan ng balita tungkol sa modelong. Huminto siya sa paglalakad. Lumingon siya, pabalik sa direksyon kung nasaan ang babae. "Hindi, imposible," sabi niya sa kanyang isip. Patay na siya. Isa lang itong malungkot na babae sa isla. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pero ang tunog ng hikbing iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Isang misteryong kailangan niyang tuklasin. Lumipas ang mga buwan sa Isla Kawayan na parang banayad na agos ng tubig. Para kay Sining, ang bawat araw ay isang hakbang palayo sa abo ng kanyang nakaraan at isang sinulid patungo sa bago niyang pagkatao bilang si Diwa. Sa tulong ni Nanay Agos, natutunan ni Sining ang sining ng paghahabi ng mga telang gawa sa hibla ng kawayan at pinya. Sa bawat paghila niya ng sinulid, tila hinihilom din niya ang mga sugat sa kanyang puso. Ang kanyang maskara, na dati ay simbolo ng kahihiyan, ay pinalitan niya ng mga telang siya mismo ang naghabi. Makukulay, elegante, at puno ng misteryo. Isang umaga, dinala siya ni Nanay Agos sa maliit na paggawaan ni Kislap sa gilid ng burol. Dito siya gumagawa ng kanyang mga pabango. Bulong ni Nanay Agos, kailangan niya ng mga kamay na gagabay sa kanya sa pag-aayos ng mga sangkap. "Huwag kang matakot, Diwa. Alam kong magkakasundo kayo." Pumasok si Sining sa silid. Ang hangin doon ay amoy sampagita, dalandan, at basang lupa pagkatapos ng ulan. Napakabango. Nakita niya si Kislap na maingat na humahawak sa isang maliit na timbangan. "Nandyan ka na ba, Diwa?" Tanong ni Kislap nang hindi lumilingon. "Naamoy ko ang telang kawayan na suot mo, amoy araw at sariwang hangin." Tumango si Sining. Nakalimutan niyang hindi siya nakikita nito. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Kislap para iparamdam ang kanyang presensya. "Salamat sa pagdating." Muling nangiti ni Kislap. "May ipapagawa ako sa'yo.
Gusto kong tulungan mo akong piliin ang pinakamasarap na amoy ng rosas na ito. May 3 klase rito, ngunit kailangan ko ang iyong pakiramdam. Inabot ni Kislap ang 3 maliliit na bote. Habang ginagabayan niya ang kamay ni Sining, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang kislap ng kuryente, ang tila dumaloy sa balat ni Sining. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay biglang kumaba ng mabilis. Ito ang kilig na akala niya ay nabaon na sa limot. Isang pakiramdam na dalisay, hindi dahil sa ganda ng muka, kundi dahil sa koneksyon ng kanilang mga kaluluwa. Pasensya na, mahinang sabi ni Kislap, tila naramdaman din ang tensyon. Alam mo, Diwa, ang ganda ay hindi lang nakikita. Minsan, mas totoo ang ganda kapag nararamdaman mo ang init ng isang tao, ang pag-iingat sa bawat kilos, at ang katapatan ng kanyang diwa. Iyan ang nakikita ko sa'yo. Napaluha si Sining sa likod ng kanyang maskara. Sa mundong iniwan niya, ang mga tao ay umiibig sa hitsura. Pero rito, sa piling ng lalaking ito, nararamdaman niyang sapat siya. Sa gabi, habang tulog na ang isla, binubuksan ni Sining ang isang lumang laptop na binili ni Nanay Agos sa bayan. Sa loob ng madilim na silid, tinitingnan niya ang balita sa lungsod ng Hiraya. Nakikita niya ang larawan ni Rahuyo sa isang fashion magazine, The New Queen of Fashion, ang nakasulat. Pero sa likod ng mga ngiti ni Rahuyo, nabasa ni Sining sa mga business news na ang kanilang kumpanya ay unti-unti nang nalulubog sa utang. Walang bagong ideya, si Rahuyo. Ang lahat ng sikat na disenyo nito ay hango lang sa mga lumang gawa ni Sining. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sining. Hulog na kayo sa bitag, bulong niya. Kinabukasan, habang tinutulungan ni Sining si Kislap na mag-ayos ng kanyang mga gamit sa isang lumang cabinet, may isang papel na nalaglag mula sa isang lumang libro. Pinulot ito ni Sining. Ito ay isang lumang liham, dilaw na sa kalumaan. Ang pangalan sa sobre ay nagpatigil sa paghinga ni Sining. Kay Kuya Kislap Salvatera Velez, at ang nagpadala? Mula sa iyong kapatid Rahuyo. Nabitawan ni Sining ang liham, nanlamig ang kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Kislap na kasalukuyang masayang inaamoy ang isang bagong timpla ng pabango. Si Kislap, ang lalaking nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa, ay ang kapatid ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Naramdaman ni Kislap ang biglang pagtahimik at ang pagbabago ng hangin sa paligid ni Sining. Diwa, may problema ba? Bakit parang biglang tumigil ang mundo mo? Tanong ni Kislap. Ang muka ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Hindi nakasagot si Sining. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Tadhana nga ba ito o isang malupit na biro ng tadhana? At ang mas malaking tanong, maaari ba niyang mahalin ang kapatid ng kanyang kaaway? O gagamitin niya si Kislap upang makuha ang kanyang matamis na paghihiganti? Hindi makatulog si Sining sa gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang pangalang nakasulat sa lumang liham, Rahuyo Velez, si Kislap, ang lalaking nagparamdam sa kanya na may halaga pa siya, ay ang kapatid ng babaeng pumatay sa kanyang pagkatao. Ngunit habang binabasa niya ang iba pang mga liham na nakatago sa librong iyon, nalaman niya ang mas masakit na katotohanan. Si Kislap ay anak sa labas ng ama ni Rahuyo. Ipinatapon siya sa islang ito dahil sa kanyang pagkabulag. Itinuring siyang kahihiyan ng pamilya Velez. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Sining. Pareho pala tayong biktima ng iyong kapatid Kislap, bulong niya sa dilim. Pero kung siya ang kumuha ng lahat sa akin, ikaw ang magiging susi ko para bawiin ang lahat. Nagsimula ang plano ni Sining. Gamit ang lumang laptop at ang internet sa bayan, nagpadala siya ng isang anonymous email sa kumpanya ni Rahuyo. Naglalaman ito ng 3 disenyo ng gown na hango sa paghahabi ng Isla Kawayan, mga disenyong sadyang ginawa ni Sining para magmukhang masterpiece. Sa lungsod ng Hiraya,
Halos magwala na si Rahuyo sa kanyang opisina. Wala na ba kayong ibang maipapakita sa akin? Sigaw niya sa kanyang mga designer. Ang pangit ng mga ito. Wala itong buhay. Kung hindi tayo makakapaglabas ng bagong collection sa susunod na buwan, kukunin ng bangko ang gusaling ito. Padabog siyang naupo at binuksan ang kanyang email. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kalakip na file mula sa isang hidden weaver. Ang mga disenyo ay bago, elegante, at puno ng kaluluwa. Sapat na ito para iligtas ang kanyang karera. Hindi ko alam kung sino ka. Nakangising bulong ni Rahuyo, pero sa akin na ang mga disenyong ito. Samantala, sa Isla Kawayan, abala si Kislap sa paghahalo ng mga essence. Bigla siyang napatigil nang lumapit si Sining. Huminto ang kanyang mga kamay sa paggalaw. Inamoy niya ang hangin sa paligid ni Sining. Diwa, tawag niya. Ang boses ay seryoso. May binabago ka ba sa timpla ng iyong pabango? Umiling si Sining. Nakalimutan niyang kailangan niyang magpanggap na pipi. Pero bago pa siya makagawa ng senyas, nagpatuloy si Kislap. Ang amoy mo. Hindi na ito amoy kawayan at dagat. May halong amoy ng bakal at sunog na mitya, sabi ni Kislap, dahan-dahang lumalapit sa kanya. May galit sa puso mo, Diwa. Nararamdaman ko ang init ng iyong paghihiganti. Huwag mong hayaang sunugin ng galit ang iyong kaluluwa dahil kapag nangyari iyon, wala nang matitirang bango sa'yo. Natigilan si Sining. Ang bawat salita ni Kislap ay parang isang babala. Gusto niyang umiyak at sabihin ang lahat, pero ang uhaw niya sa katarungan ay mas matimbang. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Kislap at inilagay ito sa kanyang maskara na parang sinasabing, ito ang dahilan. Habang nangyayari ito sa isla, sa lungsod naman ay nagsisimula nang mabulok ang bunga ng kasamaan. Sa isang sikat na bar, nakaupo si Hangin kasama ang isang batang modelo. Hindi niya alam na may mga matang nakamasid sa kanya. Bakit hindi mo kasama ang asawa mo, Hangin? Tanong ng babae habang humihilig sa balikat nito. Si Rahuyo? Tumawa si Hangin. Ang boses ay puno ng pait. Masyado siyang busy sa pagliligtas ng kumpanya niyang pabagsak na. Masyado siyang seryoso. Mas gusto ko ang mga katulad mo. Sariwa, masaya, at hindi nagdadala ng problema. Hinawakan ni Hangin ang mukha ng babae. Ang parehong kamay na dati ay humahawak kay Sining. Akala ni Rahuyo, siya ang reyna. Bulong ni Hangin. Pero hindi niya alam, ang hanging tulad ko, hindi nananatili sa isang lugar lang. Sa sandaling iyon, isang litrato, ang palihim na kinuha mula sa kabilang table. Ang laro ng pagtataksil ay nagsimula na. At si Sining ang may hawak ng lahat ng alas pamako. Bumalik si Sining sa lungsod ng Hiraya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang bagyo. Ang gabi ng Ginto at Pilak Charity Gala ay ang pinaka-inaabangang kaganapan sa lungsod. Narito ang lahat, mga bilyonaryo, mga sikat na artista, at siyempre, ang mag-asawang tinitingala, ngunit nabubulok na sa loob. Sina Rahuyo at Hangin. Sa labas ng engrandeng hotel, huminto ang isang itim na limousine. Bumukas ang pinto at unang lumabas si Kislap. Suot niya ang isang pasadyang tuksido. Ang kanyang tindig ay tuwid at kagalang-galang kahit hawak niya ang kanyang tungkod na gawa sa pilak. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay sa loob ng sasakyan. Lumabas ang isang babaeng binalot ng misteryo. Suot ni Sining ang isang gown na yari sa pinong-pinong hibla ng kawayan at seda, na kumikinang sa bawat tama ng ilaw. Ngunit ang kumuha ng atensyon ng lahat ay ang kanyang mukha. Isang maskara na gawa sa purong ginto, na may mga ukit ng mga pakpak ng ibon, ang tumatakip sa kanyang mga peklat. Siya na ngayon si Madam Diwa, ang mahiwagang investor mula sa Timog. Handa ka na ba? Bulong ni Kislap sa kanyang tabi. Naamoy ko ang takot ng mga tao sa paligid, pero naamoy ko rin ang iyong tapang. Higit pa sa handa, Kislap, tugon ni Sining. Ang kanyang boses ay mas malalim,
mas malamig. Pagpasok nila sa ballroom, tila huminto ang musika. Lahat ay nagtatanong, sino ang babaeng ito? Sino ang lalaking kasama niya? Sa gitna ng karamihan, nakita ni Sining si Rahuyo. Mukhang pagod ito sa ilalim ng makapal na make-up. Nang makita ni Rahuyo ang suot ni Madam Diwa, ang tela, na katulad ng mga disenyong natanggap niya sa email, agad itong lumapit. Ang muka ay puno ng pilit ng ngiti at kasakiman. Madam Diwa, I presume? Bati ni Rahuyo. Napakaganda ng inyong suot. Ako si Rahuyo Velez, ang may-ari ng Velez Fashion House. Nabalitaan kong interesado kayong mamuhunan sa aming susunod na collection? Tumingin si Sining sa likod ng gintong maskara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nito nagagawang ngumiti pagkatapos ng lahat ng ginawa nito. Pero nanatili siyang kalmado. Interesado ako sa mga bagay na may potensyal, Miss Velez, sagot ni Sining. Ang boses ay sadyang binago ang tono. Pero balita ko, ang inyong kumpanya ay parang isang lumulubog na barko. Totoo ba? Namutla si Rahoyo. Mga sabi-sabi lang yan. Sa katunayan, hindi natapos ni Rahoyo ang sasabihin dahil lumapit si Hangin. Gaya ng dati, amoy alak ito at puno ng kayabangan. Nang makita niya ang hubog ng katawan ni Madam Diwa, agad na kumislap ang kanyang mga mata ng pagnanasa. At sino naman ang napakagandang misteryong ito? Sabi ni Hangin. Pilit na hinahawakan ang kamay ni Sining para halikan. Rahoyo, hindi mo naman sinabing may ganito tayong kagandang panauhin. Nararamdaman ni Sining ang pandidiri na dumaaloy sa kanyang buong katawan. Ito ang lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Pero iniwan siya nang siya ay masunog. Hangin de la Costa, sabi ni Sining. Ang pangalan nito ay parang lason sa kanyang dila. Kilala mo ako? Nakangiting tanong ni Hangin. Siyempre, sino bang hindi? Pero mas gusto kitang makilala pa ng malalim, madam. Lumapit si Hangin. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa gintong maskara ni Sining. Ang amoy ng kanyang pabango, ang pabangong ginagamit niya tuwing may itinatago siyang kasalanan, ay humahalimuyak. Dahan-dahang inilapit ni Sining ang kanyang labi sa tenga ni Hangin. Naramdaman niya ang bahagyang pagkabigla ng lalaki. Sa isang bulong na kasing talim ng labaha, sinabi ni Sining ang mga salitang nagpapatigil sa mundo ni Hangin. Hangin, hanggang ngayon ba? Gamit mo pa rin ang mumurahing pabango na yan para itago ang amoy ng iyong mga babae? Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, hinding-hindi niyan matatago ang bulok mong pagkatao? Nanigas si Hangin. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay. Ang mga salitang yon, ang eksaktong mga salitang sinabi ni Sining sa kanya bago ang aksidente. Binitawan ni Sining ang kamay ni Hangin at tumingin kay Rahuyo na nagtataka. Aalis na kami, Miss Velez, malamig na sabi ni Madam Diwa. Pag-isipan ko kung karapat-dapat ba ang iyong kumpanya sa aking pera o kung mas mabuting hayaan na lang itong mabulok, gaya ng inyong mga lihim. Tumalikod si Sining at kislap. Iniwan ang dalawa na nakatulala at puno ng takot. Habang naglalakad palayo, narinig ni Sining ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nagsisimula pa lang tayo, bulong niya sa sarili. Kabanata 8. Ang laro ng apoy, hindi mapakali si Hangin sa loob ng kanyang madilim na silid sa mansyon. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ngunit nanginginig ang kanyang mga daliri. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang bulong ni Madam Diwa. Hanggang ngayon ba? Gamit mo pa rin ang mumurahing pabango na yan? Sining! Ang boses na yon ay kay Sining. Pero paano? Nakita niya ang mga tsinelas nito sa bangin. Napanood niya ang balita. Patay na si Sining. Hindi maaari. Bulong ni Hangin sa sarili bago nilagok ang alak. Patay na ang asawa ko. Guni-guni ko lang yon dahil sa alak. Pero sa kabilang bahagi ng lungsod, sa opisina ng Velez Fashion House,
Mas matindi ang takot na nararamdaman ni Rahuyo. Nakatanggap siya ng isang kulay itim na sobre sa kanyang lamesa. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang maliit na bote ng serum ang nasa loob. Ang serum na ginamit niya kay Sining. Sa tabi nito ay isang kapirasong papel na may nakasulat. Ang ganda ay kumukupas, pero ang katotohanan ay laging nagniningas. Sino ang gumagawa nito? Sigaw ni Rahuyo habang itinatapon ang bote sa pader. Nabiyak ang kristal at tumalsik ang likido. Hindi acid, kundi tubig lamang. Pero sapat na yon para pahintuin ang tibok ng kanyang puso. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Hangin. Ang mukha ay halatang puyat at balisa. Rahu, kailangan nating mag-usap. Bungad ni Hangin. Si Madam Diwa. May alam siya. Alam niya ang tungkol sa mga babae ko. Alam niya ang mga bagay na tanging si Sining lang ang nakakaalam. Tumingin si Rahuyo sa kanya ng may halong pandidiri at hinala. Ano ang ibig mong sabihin? Nabuhay si Sining. Huwag kang hibang hangin. Nakita natin ang mga sugat niya. Kung nabuhay man siya, hindi siya magiging isang makapangyarihang Madam Diwa. Pero paano kung hindi siya namatay? Giit ni Hangin. Hinawakan ng balikat ni Rahuyo. Paano kung nagpapanggap lang siya? Rahu, kung malalaman ng publiko ang ginawa natin sa kanya, katapusan na nating dalawa. Huwag mo akong idamay sa takot mo. Bulyaw ni Rahuyo. Tinabig ang kamay ni Hangin. Ikaw ang nag-udyok sa akin. Ikaw ang nagsabing ayaw mo na sa kanya. Ngayon, kung natatakot ka, ayusin mo ang sarili mo. O baka naman, nakikipag-ugnayan ka na sa pulis para iligtas ang sarili mo at ituro ako? Ano? Wala akong ginagawang ganyan. Nagsimulang maghasik ng binhi ng pagdududa si Sining sa pagitan ng dalawa. Isang anonymous message ang ipinadala niya kay Rahuyo na nagsasabing si Hangin ay madalas makitang malapit sa presinto. Kay Hangin naman, nagpadala siya ng impormasyong si Rahuyo ay naglilipat na ng pera sa ibang account para iwanan siya sa oras na pumutok ang iskandalo. Ang laro ng apoy ay nagsimula na at ang dalawang traidor ay unti-unti nang nagkakasunugan. Kinaumagahan, sa gitna ng desperasyon, naisip ni Rahuyo ang tanging taong maaring may kinalaman sa misteryong ito, ang kanyang kapatid sa labas na si Kislap. Nabalitaan niyang bumalik ito sa lungsod kasama ang isang mayamang babae. Kislap lang ang pwedeng makasagot nito. Bulong ni Rahuyo. Alam niyang kahit bulag ang kapatid, may kakaiba itong talas ng pakiramdam. At higit sa lahat, kailangan niya ang pera ni Kislap para maisalba ang kumpanya. Agad siyang nagtungo sa tinutuluyang suite ni na Kislap at Madam Diwa. Dahil sa kanyang impluensya, nagawa niyang makuha ang duplicate key ng silid mula sa isang tauhan na binayaran niya. Pumasok siya sa suite ng dahan-dahan. Tahimik ang paligid. Naririnig lang ang mahinang tugtog ng klasikal na musika. Kislap! Tawag niya, pero walang sumasagot. Naglakad siya patungo sa master bedroom. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa awang nakita niya ang isang babaeng nakauna patigil ang hininga ni Rahuyo. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa nakikita sa siwang ng pinto. Sa loob ng silid, nakaupo ang babaeng kilala ng mundo bilang si Madam Diwa. Pero sa sandaling ito, wala ang gintong maskara, wala ang misteryo. Ang tanging naroon ay ang malupit na katotohanan. Mula sa kinalalagyan ni Rahuyo, kitang-kita niya ang gilid ng mukha ng babae, ang makapal at kulay rosas na peklat na gumagapang mula sa panga hanggang sa malapit sa mata. Ang balat na dati ay malasutla, ngayon ay parang tuyong lupa na nabiyak ng apoy. Sining, bulong ni Rahuyo. Ang kanyang boses ay nanginginig, halo ng takot at hindi maipaliwanag na pagkabigla. Buhay ka pa. Nangatal ang mga kamay ni Rahuyo habang hawak ang kanyang cellphone. Palihim siyang kumuha ng isang litrato. Isang patunay ng katotohanang matagal nang itinatago sa likod ng karangyaan at liwanag.
Ngunit sa halip na pangamba para sa sarili, isang malamig at mapanlinlang na ideya ang mabilis na umusbong sa kanyang isipan. Hindi ka na dapat bumalik sining, bulong niya sa loob-loob. Kung hindi ka tuluyang nawala noon, sisirain ka ng mundong pilit mong ginagalawan ngayon. Dahan-dahan siyang umatras. Maingat na maingat. Pilit pinipigil ang anumang tunog. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ng suite, may isang tunog na nagpahinto sa kanyang paghinga. Tak, tak, tak. Nanigas si Rahuyo sa kanyang kinatatayuan. Sa dulo ng hallway, nakatayo si Kislap. May hawak itong tungkod, ang ulo'y bahagyang nakatagilid. Tila pinakikiramdaman ang galaw ng hangin at ang presensyang hindi niya nakikita. Sino ang nariyan? Tanong ni Kislap. Ang kanyang boses ay mababa at matatag, malayo sa malumanay na tinig na nakilala noon sa isla. May bigat ito at may babalang hindi kailangang ipaliwanag. Ngayon, ito ay puno ng awtoridad at babala. Mabilis na nagtago si Rahuyo sa likod ng isang malaking kurtina. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Naramdaman ni Kislap ang biglang pagbigat ng atmosfera. Naamoy niya ang isang pamilyar na pabango. Isang mamahalin at matapang na amoy na tanging si Rahuyo lang ang gumagamit. Rahuyo? Tawag ni Kislap. Alam kong ikaw yan. Lumabas ka. Walang sumagot. Isang mabilis na kaluskos ang narinig ni Kislap bago bumukas at sumara ang pinto ng suite. Nakatakas si Rahuyo. Agad na pumasok si Kislap sa silid ni Sining. Naabutan niya itong nagmamadaling isinusuot ang kanyang maskara. Kislap, anong nangyari? Tanong ni Sining, bakas ang kaba sa boses. Nandito si Rahuyo, seryosong sabi ni Kislap. Nakita ka niya, Sining. Nararamdaman ko ang galit niya sa hangin. Hindi siya titigil hanggat hindi ka niya tuluyang napapaalis. Hayaan mo siya, sagot ni Sining, bagamat nanginginig ang kanyang boses. Tapos na ang pagtatago ko. Handa na akong harapin siya. Pero hindi alam ni Sining na mas mabilis kumilos ang kasamaan kaysa sa katarungan. Pagkalipas ng ilang oras, habang pababa si Sining sa basement ng hotel para sa isang mahalagang pagpupulong, biglang namatay ang mga ilaw. Sa gitna ng dilim, isang tela na may amoy ng chloroform ang itinakip sa kanyang ilong. Nanlaban si Sining pero unti-unting nanghina ang kanyang katawan hanggang sa lamunin siya ng kawalan ng malay. Nagising si Sining na nakatali ang mga kamay at paa sa isang madilim at abandonadong warehouse sa gilid ng pantalan. Maalingasaw ang amoy ng kalawang at dagat. Gising na pala ang ating dakilang reyna. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa anino. Lumabas si Rahuyo, hawak ang isang degasolinang sulo. Sa tabi niya ay si Hangin na mukhang balisa at pawisan. Rahu, sapat na to. Kunin na natin ang mga dokumentong kailangan natin at umalis na tayo. Pakiusap ni Hangin. Hindi makatingin? Nang diretso kay Sining. Duwag! Bulyaw ni Rahuyo kay Hangin. Humarap siya kay Sining at marahas na hinablot ang gintong maskara nito. Tingnan mo ang sarili mo, Sining. Akala mo ba? Sa pagbabalik mo, mababawi mo ang lahat? Tingnan mo ang mukhang yan. Kahit anong yaman ang makuha mo, mananatili kang isang basura. Tumingin si Sining ng diretso sa mga mata ni Rahuyo. Walang takot. Tanging awa. Maaring sunog ang mukha ko, Rahuyo. Mahinang sabi ni Sining. Pero ang kaluluwa mo, iyon ang mas nakakasuka ang itsura. Mas sunog pa kaysa sa balat ko. Dahil sa galit, isinampal ni Rahuyo ang sulo sa mga gamit sa paligid. Mamatay ka na. Dito ka na lang mabulok kasama ng mga peklat mo. Ibinagsak ni Rahuyo ang sulo sa mga tumpok ng lumang tela na binusan niya ng gasolina. Sa isang saglit, nagliyab ang paligid. Rahu, anong ginagawa mo? Sigaw ni Hangin, pero hinila na siya ni Rahuyo palabas. Hayaan mo siya rito. Tapos na ang problema natin. Naiwan si Sining sa gitna ng lumalaking apoy. Ang usok ay nagsisimula
Nang pumasok sa kanyang baga, sinubukan niyang kumawala sa tali pero masyado itong mahigpit. Sa labas ng warehouse, isang sasakyan ang huminto ng mabilis. Bumaba si Kislap. Gamit ang kanyang pambihirang pandinig, narinig niya ang lagitik ng apoy at ang mahinang ubo ni Sining mula sa loob. "Sining!" Sigaw ni Kislap. Hindi niya nakikita ang apoy. Hindi niya alam kung saan ang pinto. Ang tanging gabay niya ay ang boses ng babaeng mahal niya at ang init na nagmumula sa impyernong nasa harapan niya. "Kislap! Huwag!" Mapanganib. Sigaw ni Sining mula sa loob, pero hindi nakinig si Kislap. Itinapon niya ang kanyang tungkod at dahan-dahang lumakad papasok sa nagbabagang gusali. Umaasa lamang sa kanyang pakiramdam at sa tibok ng kanyang puso. Ang bubong ng warehouse ay nagsisimula ng gumuho. Ang bawat hakbang ni Kislap ay isang pakikipagsapalaran sa kamatayan. Ang init ay parang mga kamay na sumasakal sa lalamunan ni Sining. Ang usok ay naging makapal na kumot na bumabalot sa bawat hininga niya. Sa gitna ng lumalalang lagablab, narinig niya ang boses na nagbigay sa kanya ng huling hibla ng pag-asa. "Sining! Nasaan ka? Sumigaw ka, Sining!" Si Kislap. "Kislap! Dito! Sa kanan mo!" Sigaw ni Sining bago siya muling inubo ng marahas. Hindi nakikita ni Kislap ang naglalakihang apoy na humaharang sa kanyang daan. Para sa kanya, ang mundo ay naging isang higanting pugon. Ramdam niya ang init sa kanyang balat, ang hapdi sa kanyang mga mata, pero hindi siya tumigil. Ginamit niya ang kanyang pandinig, ang paglagitik ng nasusunog na kahoy-hoy, ang pagbagsak ng mga bakal, at ang boses ni Sining bilang kanyang bituin sa dilim. "Huwag kang bibitiw, Sining. Parating na ako." Sa isang matapang na pagkilos, sinalungat ni Kislap ang isang bumabagsak na haligi. Narating niya ang kinalalagyan ni Sining. Gamit ang isang piraso ng basag na salamin na nakita niya sa sahig, mabilis niyang pinatid ang mga tali sa kamay at paa ng babae. "Kislap, bakit ka pumasok? Maaari kang mamatay." Iyak ni Sining habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. "Dahil ang bango ng iyong kaluluwa ang nagbibigay sa akin ng buhay, Sining, at hindi ko hahayaang mawala iyon," sagot ni Kislap. "Ngayon, kumapit ka sa akin, maging mata kita, at ako ang magiging lakas mo. Dito tayo sabay na lalabas." Sa gitna ng pagguho ng warehouse, himalang nakalabas ang dalawa, bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong gusali. Pagbagsak nila sa damuhan, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng bumbero sa malayo. Pero hindi doon nagtatapos ang gabi. "Kislap, ang gala. Ang fashion show ni Rahuyo," hingal na sabi ni Sining habang pinupunasan ng uling sa kanyang mukha. "Ngayon ang gabi na akala nila ay nagtagumpay na sila. Kailangan nating pumunta roon." Sa mamantala, sa engrandeng auditorium ng lungsod ng Hiraya, punong-puno ang bawat upuan. Ito ang The Rebirth Collection ni Rahuyo Velez. Nakatayo si Rahuyo sa likod ng entablado, nakasuot ng napakagandang pulang gown. Sa tabi niya ay si Hangin na kahit mukhang balisa ay pilit nang ngumingiti para sa mga kamera. "Handa na ba ang lahat?" tanong ni Rahuyo sa kanyang assistant. "Gusto ko, paglabas ko, lahat ng flash ng kamera ay nasa akin." "Yes, Miss Rahuyo. Magsisimula na ang finale," sagot ng staff. Lumabas si Rahuyo sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, tila tinatanggap ang pagsamba ng madla. Pero bago pa siya makapagsalita, ang dambuhalang screen sa likuran niya ay biglang nag-iba ng kulay. Sa halip na ang mga logo ng kanyang kumpanya, isang video ang lumabas. Ito ay isang madilim na video, ngunit malinaw ang boses. Ang video na kinuha ni Kislap gamit ang isang nakatagong kamera sa suite noong araw na pumasok si Rahuyo. At kasunod nito, ang audio recording ng pag-uusap ni Rahuyo at Hangin sa loob ng warehouse bago nila iwan si Sining sa apoy.
Mamatay ka na. Dito ka na lang mabulok kasama ng mga peklat mo. Ang boses ni Rahuyo ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Natahimik ang lahat. Ang mga flash ng kamera na inaasahan ni Rahuyo ay naging mga mata ng panghuhusga. Anong ibig sasabihin nito? Patayin niyo yan! Sigaw ni Rahuyo, ang muka ay namumutla na sa takot. Bakit, Rahuyo? Natatakot ka bang makita ng mundo ang tunay mong mukha? Isang boses ang nanggaling sa dulo ng mahabang rampa. Dahan-dahang naglakad si Sining. Wala siyang suot na gintong maskara. Wala siya ng suot na mamahaling gown. Suot niya ang isang simpleng puting damit na may bahid pa ng uling mula sa sunog. Ang kanyang mga peklat ay nakalantad sa ilalim ng malupit na ilaw ng entablado. Nagkaroon ng singhap ng gulat sa buong auditorium. May mga napasigaw, may mga napaluha. Sining? Nauutal na sabi ni Hangin, halos matumba sa kinatatayuan. Oo, Hangin, buhay ako, sabi ni Sining. Bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Narito ako para ipakita sa inyo ang the rebirth na sinasabi niyo, ang muling pagsilang ng katotohanan. Humarap si Sining sa madla sa milyon-milyong taong nanonood sa livestream. Ang nakikita niyo sa mukha ko ay hindi kahihiyan, deklara ni Sining. Ang boses ay matatag. Ito ay mga marka ng aking pakikipaglaban. Ang tunay na halimaw ay hindi ang may peklat sa balat, kundi ang mga taong handang pumatay at manira para sa kapangyarihan at ganda na panlabas lamang. Eksaktong pumasok ang mga pulis sa auditorium. Rahuyo Velez at Hangin de la Costa, inaaresto kayo sa salang attempted murder, arson at fraud, sabi ng opisyal. Habang kinakaladkad palabas si Rahuyo na nagwawala at si Hangin na nakayuko sa hiya, huminto si Sining sa gitna ng entablado. Lumapit si Kislap sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, ang buong auditorium ay tumayo at nagbigay ng isang palakpakan na mas malakas pa sa anumang palakpakang natanggap ni Sining noong siya ay modelo pa. Hindi sila pumapalakpak para sa isang magandang mukha, kundi para sa isang matapang na kaluluwa. Naramdaman ni Sining ang isang luha na pumatak mula sa kanyang mata, isang luha ng paglaya. Ang paghihiganti ay tapos na at ang hustisya ay nakamit na. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabi ng paghahayag. Ang lungsod ng Hiraya ay tila dahan-dahang kumakalma mula sa pinakamalaking iskandalong yumanig sa industriya ng fashion at showbiz. Ngunit para sa mga taong nasa gitna ng bagyo, ang buhay ay hindi na muling babalik sa dati. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda sa City Jail, nakaupo sa sahig si Rahuyo. Wala na ang kanyang mga mamahaling gown. Suot na niya ngayon ang orange na uniforme ng mga preso. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo na. At ang kanyang mga kuko ay pudpud na sa kakamot sa pader. Mula sa kabilang selda, narinig niya ang boses ni Hangin. Kasalanan mo ito, Rahuyo. Sigaw ni Hangin, ang boses ay puno ng pait. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, sikat pa rin ako ngayon. Sinira mo ang buhay ko. Tumawa si Rahuyo, isang tawang tuyo at nakakapangilabot. Ako? Sinira ko ang buhay mo? Huwag kang magmalinis, Hangin. Ikaw ang unang bumitaw kay Sining dahil nandidiri ka sa peklat niya. Ikaw ang kumuha ng pera niya. Pareho tayong mabulok dito. Ang kanilang mga boses ay nag-aaway sa loob ng bilangguan. Isang walang katapusang siklo ng sisi at galit. Wala silang nakuha kundi ang puot ng publiko at ang bawat isa na ngayon ay mortal na nilang kaaway. Samantala, sa isang tahimik na hardin na malayo sa ingay ng media, nakatayo si Sining sa harap ng isang malaking salamin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mukha. Wala ang make-up, wala ang maskara. Ang mga peklat ay naroon pa rin, mga lila at mapuputing marka ng apoy. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya napapikit, hindi siya umiyak.
Maganda ka pa rin, Sining, bulong niya sa sarili. Dahil ang mundong sinunog nila ay muling tumubo ng mas matatag. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa likuran niya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sariwang kawayan at hinog na dalandan ay nagsasabi na sa kanya, "Ano ang nakikita mo sa salamin, diwa ko?" Tanong ni Kislap habang dahan-dahang lumalapit. Humarap si Sining sa kanya. Nakikita ko ang isang babaeng malaya na, Kislap, isang babaeng hindi natakot sa dilim. Ngumiti si Kislap. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng pabango mula sa kanyang bulsa. Ito ang pinakabago niyang gawa. Inispray niya ito sa hangin sa pagitan nila. Amoy ito ng bagong silang na ulan at mga puting bulaklak na namumukadkad sa gabi. Ito ang muling pagsilang, sabi ni Kislap. Ginawa ko ito para sa'yo dahil para sa akin, ikaw ang pinakamabangong alaala at ang pinakamagandang kinabukasan. Lumuhod si Kislap sa harap ni Sining. Kahit hindi siya nakakakita, ang kanyang mukha ay nakatingala sa direksyon ni Sining ng may buong katapatan. Sining magbanwa, hindi ko man makita ang iyong mukha. Sapat na ang nararamdaman ko ang iyong puso. Gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pakikinig sa iyong tawa at sa pag-aalaga sa iyong diwa. Pakakasalan mo ba ako? Napaluha si Sining, pero ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Oo, Kislap, higit pa sa oo. Yinakap nila ang isa't isa sa gitna ng hardin, isang pag-ibig na hindi nabuo sa ganda, kundi sa sakit at paghilom. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang lumapit si Nanay Agos. Ang muka ay bakas ang pag-aalinlangan. Anak, Sining, tawag ni Nanay Agos. May isang panauhin sa labas. Kanina pa siya nagmamatigas na makausap ka. Sino po siya, Nay? Tanong ni Sining. Isang babae. Ang pangalan daw niya ay Doña Laya. Sagot ni Nanay Agos. Sabi niya, siya ang iyong tunay na ina. At narito siya para bawiin ka ngayon at humingi ng bahagi sa iyong mga ari-arian dahil siya raw ang nagluwal sa iyo. Natigilan si Sining. Ang peklat sa kanyang mukha ay tila kumirot ng bahagya. Matapos ang lahat ng pagsubok, may isa na namang anino mula sa nakaraan ang gustong makinabang sa kanyang tagumpay. Tumingin si Sining kay Kislap at pagkatapos ay sa pintuan kung saan naghihintay ang babaeng nagngangalang Doña Laya. Pumasok sa silid ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at suot ang isang pilit na ngiti. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga peklat ni Sining, kundi sa malaking brilyanteng suot nito sa daliri at sa marangyang paligid ng mansyon. Sining, anak ko. Wika ni Doña Laya, pilit na naglalabas ng luha. Patawarin mo ako. Kung ngayon lang ako nagpakita, hinanap kita. Gabi-gabi akong nagdarasal na mahanap ang nawawala kong anak. Tinitigan siya ni Sining. Walang galit, walang sakit. Tanging lamig. Hinahanap niyo po ba ang inyong anak? Mahinang tanong ni Sining. O hinahanap niyo ang pera ng isang Madam Diwa? Noong ako ay sunog ang muka at nagtatago sa dilim, nasaan po kayo? Natahimik ang babae. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Sining pero dahan-dahang umiwas ang dalaga. Ang tunay na ina ay hindi tumitingin sa ningning ng ginto. Pagpapatuloy ni Sining. Ang tunay na ina ay naroon noong ako ay nagdurusa at ang inang yon ay si Nanay Agos. Kaya pakiusap, lumabas na po kayo. Hindi mo ako anak dahil ang puso mo ay katulad lang ni Narahuyo at hangin, nagmamahal lang kapag may nakukuhang pakinabang. Sa unang pagkakataon, pinili ni Sining ang kanyang sarili. Pinili niya ang katahimikan. Nang makaalis ang babae, naramdaman ni Sining ang isang malaking pasanin na nawala sa kanyang balikat. Lumipas ang isang taon. Sa Isla Kawayan, ang hangin ay amoy asukal at sariwang damo. Isang simpleng kapilya na yari sa kawayan at puno ng mga puting bulaklak ang nakatayo sa tabi ng dagat.
Naglalakad si Sining sa gitna ng rampa, hindi ang rampa ng fashion show, kundi ang rampa patungo sa dambana. Suot niya ang isang gown na siya mismo ang naghabi. Wala siyang belo na tumatakip sa kanyang mukha. Hinayaan niyang makita ng lahat ang kanyang mga peklat dahil alam niyang ang bawat marka ay isang kwento ng tagumpay. Sa dulo, naghihintay si Kislap. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, pero ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Nandito na siya. Bulong ni Kislap sa kanyang sarili nang maamoy ang pamilyar na pabangong muling pagsilang. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Sining na sa wakas, nakauwi na siya. Matapos ang kasal, hindi tumigil si Sining sa kanyang misyon. Itinatag niya ang tahanan ng diwa, isang center para sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan at mga taong nawala ng pag-asa dahil sa kanilang hitsura. Dito, itinuturo niya ang paghahabi at ang sining ng paggawa ng pabango. Isang hapon, habang nakaupo si Sining at Kislap sa dalampasigan ng isla, nanonood sila ng paglubog ng araw. Kislap, tawag ni Sining habang nakasandal sa balikat ng asawa. Minsan iniisip ko, kung hindi ba nangyari ang lahat ng yon, magiging masaya kaya tayo? Hinaplos ni Kislap ang pisngi ni Sining. Dahan-dahang dinarama ang bawat peklat na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Hindi ko alam ang sagot sa kung hindi. Sining, sagot ni Kislap. Ang alam ko lang, ang apoy na sumunog sa iyo noon ang nagbigay sa akin ng liwanag para mahanap ka. Ang mga eseo mo ay hindi pinsala. Sila ay mga bituin sa sarili mong langit. Ngumiti si Sining at pumikit. Wala na ang takot. Wala na ang hantu. Ang tanging natira ay ang tunog ng mga alon at ang init ng kamay ng lalaking nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat. Sa mundong ito, ang ganda ay maaaring mawala sa isang iglap. Pero ang isang diwang dumaan sa apoy at muling nabuo, iyon ang kagandahang hinding-hindi makukupas ng panahon. Ang ating paglalakbay sa buhay ay punong-puno ng mga pagsubok na tila susunog sa ating pagkatao. Ngunit tandaan po natin, ang tunay na kagandahan ay hindi nakadepende sa kinis ng balat o sa perpeksyon ng mukha. Ang tunay na ganda ay matatagpuan sa ating kakayahang bumangon mula sa abo, sa ating lakas na magpatawad sa sarili at sa tapang na magmahal muli. Ang mga peklat ng ating nakaraan ay hindi dapat ikahiya dahil sila ang patunay na tayo ay lumaban at tayo ay nagtagumpay. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa kwento ni Sining at Kislap. Sana ay nagustuhan ninyo ang bawat kabanata at nag-iwan ito ng aral sa inyong mga puso. Kayo po, ano ang sa tingin ninyo? Mas mahalaga ba ang panlabas na ganda o ang busilak na kalooban? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Gusto rin naming malaman kung anong genre o tema ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Isang kwento ba ng muling pagkikita o isang kwento ng dakilang sakripisyo? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.